Alas 7:48 na may galantag na sa tubag ba ng ubanuan. Paminaw na to ang atong mahal na Pangulo. Kay nangumusta baya siya ninyo dong? Kumusta na daw mo, katropang Jeff? No? Kumusta na mo diha, mga kababayan? Yan na, doon na iyang gi-explicar nga, doon na mga bagong palisiya na busy kuno sila mga igalas paggama og mga bagong palisiya nga ipatuman mga igalas sa atong nasod Pilipinas. Bullseye! Bullseye! Okay na diya, plastada na. 7:49 atong maminawon maigala ang Pangulo sa Republika sa Pilipinas. XFM Katropa! Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Okay na kayo, Ito, nagre-recover na rin. Pero maganda ang assessment ng mga doktor. Nothing serious. Kailangan lang magpalakas ulit. Namayat na nga ako at sabaw lang ang Kaluoy po, no? binibigay sa akin ng ilang araw. Mabuti na yan at para akong nagdieta. Kusgi gamay ko na daw yung audio. Ang usapin natin ngayon ay tungkol sa mga pulisiya. Alam niyo po, bukod sa malakihang proyekto at iba't ibang mga programa ng pamahalaan, isang bahagi ng trabaho namin ang magpakilala ng mga bagong pulisiya. Pulisiyang magpapagaan sa buhay ng tao. Mao. Paano natin malalaman na ang isang pulisiya ay maganda? Ang isang pulisiya na maganda ay matutupad kung anuman ang inyong ninanais. Halimbawa, para sa pamahalaan, para pagandahin ang buhay ng tao, para magbigay tayo ng magandang healthcare, para matulungan natin ang mga mahirap, para pababain ang presyo ng mga produkto, o paano natin pagandahin ang ekonomiya. At kasama dyan sa pulisiyang yan, ang ibig sabihin ay ginagbibigay ng gabay kung paano natin aabutin ang ating mga pinapangarap. Pangalawa, nakakatulong sa pagpapabuti ng pag-uugali, behavior at pag-iisip ng mamamayan. Pangatlo, madaling maintindihan ng kung sino man ang kailangan magpatupad ng pulisiya na yon. Pang-apat, kayang ma-enforce at mag-implementa. Panglima, nakakatulong sa mamamayan, hindi pampabigat, hindi perwisyo. Mo? Sa ibang bansa, higit na mapapansin ang epekto ng pulisiya sa kultura at pag-uugali ng tao. Una dyan, siyempre, ang pulisiya sa pandisiplina. Halimbawa, tanyag ang Singapore sa pulisiya na pagbabawal ng bubble gum. Pinagbawal ang pagbebenta at pagpapasok nito sa bansa dahil napakahirap linisin at kapag idinidikit kung saan-saan. Maraming insidente na na-stuck ang mga pinto ng tren dahil sa improper disposal. Lumalaki ang cleaning cost, nade-delay ang biyahe. Kamakailan, naglabas na rin sila ng pulisiya na mga online scammer. Ay sinasabi, 6 hanggat 24 na palo ang aabutan ng mga mahuhuli na ginagawa ang labag sa pulisiyang nila. Sa Alemanya naman ay may mahigpit na pulisiya sa pagpapadaan sa mga ambulansya at iba pang emergency vehicle gaya ng fire truck. Naalala ko ito dahil may insidente tayong kamakailan kung saan hindi pinadaan kaagad yung bumbero kahit bumubusinan na siya. Sa Japan naman ay higit ang paggalang sa pedestrian lane. Kaya naman kahit mga bata ay kumpiyansang tumatawid dahil safe na safe ito. Marami ring mga pulisya patungkol sa work-life balance at wellness. May mga bansa gaya ng Espanya na may local policy na ina-encourage na mag-siesta. Nagsasara ang mga tindahan pagka panahon na mag-lunch. Maraming bansa, gayang ng Pransya, ang implement na right to disconnect policy. Ibig sabihin, hindi mo kailangan sagutin ang tawag ng trabaho kapag wala sa oras at outside working hours. Hindi bagay sa Pilipinas yan dahil masyadong masipag ang Pilipino. No? Kahit anong sabihin mo, sasagutin at sasagutin nila yan. Sa Belgium naman, isa sa pulisya nila at sila yung nauna rito ang tinatawag na 4-day work week. Ibig sabihin, sa isang linggo, 4 na araw lang ang trabaho. Lahat ng pulisiyang ito ay iniisip para magkaroon din ng mas magandang productivity ang mga mamamayan at mabawasan ang tinatawag na burnout. May iba namang bansa na may special policy sa kalusugan. Malalaking tax ang ipinapataw sa mga sugar products para ma-discourage ang mamamayan na masyadong ang pagkonsumo nito. Isa ang Mexico sa gumawa nito. May version din ng UK, Middle East, pati na rin tayo dito sa Pilipinas. Sa New York, ipinagbawal yung tinatawag na trans fat. Hindi ka pwede na mag-serve ng pagkain na may trans fat na laman. Ito ay paraan para labanan ang obesity at diabetes sa mamamayan natin.
Maganda lahat yan. Yung sa road courtesy, kailangan natin yan. Pati yung sa kalusugan, kailangan din natin yan. Pero ang tingin ko, kailangan natin tutukan ang mga lumang polisiya na nagpapabagal at nagpapahirap sa mga government transaction sa ease of doing business. Ika nga, tanyag tayo sa polisiyang kailangan ng ID para mag-apply kumuha ng ID. Isang refleksyon ng manapakalumang sistema. Mahilig din tayo sa mga pag-fill out ng duplicate o triplicate. Yung mga abogado, kung yung kopya na hinihingi nila, dose-dosena. Sangkatutak ng mga form na pare-pareho naman ang hinihiling na informasyon. Physical appearance sa mga transaksyon na pwedeng digital na. At marami pang iba na pampagulo lamang. Hindi tayo dapat pumipila ng madaling araw sa opisina ng gobyerno para lang kumuha ng isang dokumento. Kaya isa sa pinagtutuunan natin ay ang eGov app at digitalization ng government system. Maraming masosolusyonan na problema ito. Halimbawa, sa LTO, wala nang confiscation ng physical ID. Recognized na digital license. Meron na tayong beep card sa MRT. 50% off for students at saka PWD. Kasi sila ang mas may kailangan ng suporta. Tapos libre pa buong pamilya pag linggo. Zero billing policy para maisama natin yung itinatawag na middle class. Free fast wifi sa lahat ng bus at saka tren. Habang naghihintay kayo, makasakay at least makapag-internet na mabilis. Makikita mo sa mga pulisiya ang mga pinapahalagahan natin sa ating bansa, ang disiplina, ang seguridad, kalusugan, at iba pa. Dito sa ating bansa, marami pang pulisiya ang kailangan natin baguhin at rebasahin. Nakikita natin sa balita at naririnig natin ang mga kababayan natin ang kanilang mga reklamo. Nakikita natin sa ating mga nakasanayang pamamaraan na pinaglumaan na ng panahon. Tila maliit na bagay pero laking perwisyo sa tao. Kailangan padaliin ang pamumuhay ng Pilipino dahil ang sistema ay kailangan nagdadala ng ginhawa sa tao, hindi sakit ng ulo. Kailangan din natin tandaan na matagumpay ang mga pulisiya sa ibang bansa dahil sa kooperasyon ng ating mga mamamayan. Na bagamat hindi popular sa simula ang isang pulisiya, kapag binigyan ng pagkakataon maimplementa ng tama, maganda naman ang resulta. At siyempre, tandaan natin na sa kabila ng pulisiyang inilalatag natin, ito dapat ang nagtutulak sa atin mga maging mas mabuting Pilipino. Ang mga pulisiya ay kultura na isinusulat bilang batas. Ipaalam ninyo sa amin sa comment section kung may mga mungkahi kayong pulisiya na makakatulong solusyonan ang marami nating problema. Aabangan namin ang mga suggestion ninyo. Bullseye! Bullseye! Okay. Unsang pulisiya ang gusto nimo mga katropang i-suggest? Mga bagong pulisiya magaygala nga ipatuman nato sa Pilipinas. Ako mo suggest ko daan. Unang pulisiya. Bawal magaygala ang bangag sa gobyerno. Unang pulisi. Istriktohon magaygala ang mudagan. Dapat drug test yun. Dili lang basta ihi lang. Kundi hair follicle yun mga igalang agihan. Labi na sa mga tag-as, mga igalang nga opisyal. I-require yun sila nga magpa-hair follicle test kada bulan. Oh, sige. Palisiya Mr. President. Oh, policy number 1. Mandatory drug test para sa mga politiko. Sugot ka, okay ka na? Kakasa ka ba? Naibuntag ni mo dia Ariel Lagrimas. Good morning, sir. Watching from Malitbog, Bukidnon. Good morning. Good morning! Si Zinin Amoy, Israel. Dahil lang ha. Matod ba niya dari? Sa dihang may apila sila sa unang desisyon bahin sa impeachment ni Bibi Sara, giila nila ang Supreme Court ug sa dihang gibasura, overreach na dayon. Mao gani. Muna katawanan diya mga higala, no? Sila nga ito nang iskutan niya taod-taod. Pero dili sa ta mga higala sa mga unsay mga nindot ka palisiya mga katropa. No? Para nako ha, unang palisi mga higala kay gihisgutan mas presidente nga nganong ang ubang mga nasod nga naaman niini mga higala nga mga palisiya. May mga punto nga muuyon tas presidente. No? May mga punto sad nga di sa ta muuyon. Balo na mo. Pananglitan mga katropa, tama man sad na nga ngano man gyud ning Pilipinas nga dili ra ba gyud ka magkakita bay nga mukuha kag ID, pangayuan kag ID.
Dong, naa sila sa tagom PNP dong atong mga kaubanan basig pwede pa natong mapasulod. Dili naman gyud mga igalas Pilipinas ka mga igala makakita nga passport na gihawiran, mangayuan pagkag ID bay. Tinuod lang, valid man gyud ang passport pero ngano man gyud nga pangayuan pa man gyud ka mga higala another ID. Immigration nato sa Pilipinas. Oh. Tinuod man gyud ang mga katropa. Dili na ba yung makamakita may galas Pilipinas og pabalik-balikon pagkapakuha og police clearance, puro clearance, barangay clearance, kadaghan nga clearance. Nga kung hiskutan na to mga higala og krimen man lai mo na komitar, naman tay hiniusa na may gala nga sistema niya na kinahanglan pa ba gyud nga mukuha patag barangay clearance nga gigamit na nagpamulitika karon mga higala? Bullseye! Bullseye! Ultimo, balo ba mo mga igsoon nga ultimo ning mga purok presidente ha? Mga purok chair di mga igala kay baw na siyang mamulitika? Ha? Nga dili niya mga igala kay baw na siyang mamulitika o niya mamersonal. Nga dili muhatag og purok clearance mga igsoon. Ulat pa? Okay. Dili muhatag mga igala purok clearance. Ngadto sa iyang mga tao, mga sakop kunuhay. Kung dili niya ikauyon o dili mo amot o unsa ba na mga gahi ba na may gala nga mga tao diya kay requirement ba na mga gala ng puro clearance para sa barangay clearance. Pagabot sa dimos barangay clearance may gala og kontra mos kapitan na. Muagi pagkagbangag sa dagom. Oh. Munay unahon may gala sigurong palisiya nato sa Pilipinas kining pagtanggalan ni sobrang pamulitika. Kay ultimo dia si level may gilas purok na ay pamulitika. Unya kini mga purok leader may igsoon mura na pug si kinsa. Bullseye! Bullseye! Mura pud uroy may galag unsay posisyon ilang nahuptan nga naraman mo purok. Wa mo gabae diha. Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye. Wala lang maayo ha, pero tinuod ba yan na bay? Even ang purok clearance bay nahimong kuan. Maglisod kag pangita, maglisod kag kuha kayaw na. Yaw-yawan lagi ka. Ingnon pagka mga higala di as purok maigsoon o purok chair nga na mayroon mo pakita diri kuan. Tanggalon ta na. O mga pulos na. Yaw-yawan magkana. No? Mayroon mo pakita diri mga hinahanglan na mong mga clearance. Mayroon bag unsay gyud importante ng clearance mga higala nga wa magkadimao ng inyong pagka-type ana. Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye. Oh. Tindaghana mga higala nagtapon og ang atong mga papel, no? Nga naa naman ta na diha mga higala panalitan PhilHealth. Pangayuan pagka birth certificate na pod. Huma naman na file diha. Pangayuan na sa gag. Oh. Arang-arang na gani ang sistema at least karon mga higala, no? At least karon with all due respect, no. Mga katropa. At least karon medyo na arang-arang ang sistema dili na daghag pangayoon pero gisugda naman gud ni panahon ni Digong. No naana ni mga igalas panahon ni Digong kanang ginatawag nga ease of doing business, di ba? Dili man lang ni mga higala karon, dili man lang ni mga higala kang bongbong, no? Gisugdan na ni panahon pang digong mga higala nga gani kung mahimo online, no? Online. Diha mga higala sa pananglitan kanang pagnegosyo sa tao. Mukuha siya permit mga higala. Ngano inyo man ang lisod-lisoron? No, ngano inyo man ang lisod-lisoron mga katropa? Nga ang iyang pagnegosyo ba'y makatabang mas gobyerno. Nya lisoron ninyo paghatag og permit. No? Kay bawo man ta usahay nganong gilisod. Mangayog talay. No, kay imong hatagag padangog may gala mulusot balaging permit. Bullseye! Bullseye! Sir Agricos Palisia nga imong giingon nga i-drug test sa mga politiko ay ha makadagan apil na. Ano yung pinaka-importanting palisiya may gala mo isa nangayo mag-suggestion si BBM mo na i-suggest na to. Oh. Nga unang palisi nga buhaton mga igala dapat i-require nga mga kandidato mo pasa og drug test result. Ang kini mga igalang unsa ni mga ubos lang, pwede ra nang ihi-ihi lang. Oh, kadto mga igalang kuan panalitan budaga pagka presidente, hair follicle gyud. Unya nawa man tong comment mga igala sa katawo diri na ako'y basahon unta to. Pero nawag kalit ba nindot to ba?
Man. Masino ka nang mo-comment ka batok sa presidente karon mawa na sa Facebook bay? Kuya ra ba ning Facebook karon? No? Pugnan ta mga higala basta pagtan-aw nga murag nangaway ka. Ay, wala mi nangaway ha? Amo na ning gisgutan. Alas 8:03 na mga higala tagnas buntag. Amo, unsa nga mga palisiya mga higala nga dapat sa Pilipinas? Bay kanang ato ang mayon kag palisiya. Ang kulang na lang yun nato diri implementation. Pananglitan. Wala ba daytay balaod maigsuon nga anti-jaywalking na aman. Unsa may unod anang anti-jaywalking, ayaw lagig tabok anang dili pedestrian kay maligsan ka. Oh, di ba? Klaro magyud kay na adto ka tabok sa pedestrian lane kay maotoy tabukan na naman na. Kung say kulang nato, enforcement. Ngenong magkulang ang enforcement mga higala unsay rason na adri sa ubos, kulang mig tao. Or kulang mig dedikasyon sa trabaho. Munay isa mga higala nga kuwang. Oh, dedikasyon sa trabaho may kuwang. Oh, unsa pa? Kanang ato ang pagpapaspas mga higala sa pagkuha nato mga papeles. Naman tay anti-red tape law. Di ba? Na naman tay anti-red tape law na naman na. Kulang na lang may galag implementasyon. Unsa pa man gyud nga palisiyang buhaton na to. Kana magagalang sa ingon ni BBM ganina, kanang mga sakyanan nga di mo padaplin mga igalag na ay emergency vehicle sama sa fire truck o ambulance. Ngano? Wala day mo giseminar sa LTO ana? Ha? Wala day mo giseminar sa LTO ana nga dapat magyud ka mo padaplin mga igalag kaugok na ba kaayo? Oh. Unsay kulang na to? Implementasyon. Implementasyon may gala nga naay kusog. Implementasyon may gala nga naitamparos ba? Do you think mga igala ang Singapore natuog lang na sila pag mata oy disiplinado na kayo me? Hindi na sila nga na oy. Pila ka mga Singaporeans mga igala, pila ka mga inchikoy, pila ka mga taong gipang tamparos ni Lee Kuan Yew dia para maingana ang Singapore. Pila ka mga mafia may galang gipang abog ni Lee Kuan Yew dia. Ubay-ubay. Oh? Bariyara man nga palisiya. No? Ang ilang may gala dito, pag hinlo ang ilang syudad, no? No? Bariyara man nga palisiya, mag-igsoon. Pero, ang magbatuman lagi, pag ikaw maigo, way kompromiso. No? Latuson yun ka. Bunalan yun ka. Nasa Singapore, caning. Bunalan ka mga igala, lapdusan ka. No? Tisingin nagbutang sa Pilipinas, di ba? Adlaw-adlaw nagrally na mga progresibo, may galag mga human rights. Oh. Di naman gani sila musugot kayo, disiplinahon na to atong mga anak. Di ba? So like, bunal mong anak, mahibaw ang kas DSWD, mahibaw ang kas human rights, priso pa ka may gala. Di ba? Tinuod na. So may kulang na to, palisiya, I don't think, Mr. President, palisiya ang kulang na to. Kadaga na to palisiya, dire. No, kada natong palisiya mga igala sa Pilipinas, ang problema nato leader. No? Ang problema nato leader. No? Kay problema sa mga Pilipino, pero ang Pilipino makakitag leader nga isog, muok-ok man. So ang kinahanglan din nato leader nga isog, nga maisugon may gala nga mo patuman sa balaod, no way kapin way kulang basta balaod, mo na ginaingon may gala, the law may be harsh, pero pasayloan na ita kay mao ni balaod. Bullseye! Bullseye! Kinahanglan nato na. No? For example, mga igala, Davao City. Davao City is dili lang ni mga igala regulation sa smoking. Smoking ban ang ilang gihimo. Dili na siya, lahi ang regulation sa ban eh. Pag mayngon kang regulation, mo naghimo sa Japan. No? Mo naghimo sa Japan. Pag makitaan ka mga higala nga nanigarilyo des kasada, duolon ka mga higala sa mga officer, pabayron ka automatic 2,000 yen. Pila man na niya? Barato namang yen karon. 380 naman lang ang ang 1,000 yen. Ang lapad ron, isa ka lapad 3,800 raman. Barato naman. Adto pa mong Japan. Dako bang sweldo sa Davao? Oh. Dakpon ka diretso diha, tikitan ka mga higala, pabayron ka diha diretso. Tikitan oh. Pag di ka mo bayad mga higala, bit-biton ka. Nganong di makana ni garilyo sa karsada nga doon na may designated smoking area, no, nga makita na nakabutang diha designated smoking area uban dool sa CR, no, nya close na siya, di ka kasimot ana.
No? Aircon na sulod, close na. Muna yung smoking regulation. Pag smoking ban, adha kag Davao, wag yung kayo masigarilyohan bisag asa. Ngayon naman, ang restaurant wala na nag-provide. No? Wala na nag-provide mga higala. Ang SM sa una, nag-provide sila. No, nag-provide sila mga higala og smoking area, pero tuas tunga may higala sa parking lot, taas tunga sa kainit-initan. Mura nawa naman siguro to. Oh. Pero kung mga establishmento, mga higala sa Davao, wag yun siya nag-provide og smoking area, nga naman, smoking ban man gud siya. Lahi man gitong regulation. Kay gi-regulate lang, meaning dili ka pwede bisag asa na certain area, no, designated area nga diha ka anha ka pwedeng manigarilyo. Sa Davao City smoking ban. Gusto ka dito ka yung balay. O, kana way mo hilabot nimo kay imo man ang balay. Pero ang imong silingan pag makasimhot na dool ra mo kay balay, pwede na mo reklamo. Oh. Wala siya mga katropa. Wala ba tana? Naman tana nationwide ba po na anti-smoking? Pero suruya diri sa Tagum. Bisag asa lang kapabuhot mga higala. Dias palengke. Tunga-tunga may higala na sa isdaan. Bisag asa lang taga buga-buga ang atong sigarilyo. May lang ikaw lang diha. Nya mga imong mga customer o mga namalengke, apil man na makasimhot. Bullseye! Bullseye! Policy, wa man ta nagkulang policy. Pinaka-importanteng policy buhaton na to kaning watay adik mga higala mga leader. Para nako. Kinahanglan tag leader kay umuyon kag balaod sus Ginoo ko. Ang pag-utot na lang giway balaod sa Pilipinas kadagan na tog balaod dire. Kulang ta sa implementasyon. Kamo, I don't know. Wa ko'y mahimo kung di mo agree nako, no? Iniwasan na. Pero para nako kulang tag implementation bay. Kining problema sa corruption. No? Nabay balaod na nakatrubang religious. Kana mga higala pagpuyo sa mga politiko nga anaa may higala sa kanang tama-tama nga panginabuhi may igsoon, nabay balaod na yes. Nabay balaod na may igsoon ngadto sa mga public official. Oh. Pero nga man lagi, wala man tay klaro nga implementation may higala kay ningas kugon man. No, ningas kugon, now you see, now you don't. Nya na pagi man yan na habit. Unya na. Ningas kugon mga higala, maayo lang mga higala sugod ala pag kadto may higala pagpatuman ni atong siya ni kanang balaod mga higala nga bawal na kuno nga muangkas ang mga bata nga di kaabot may higala putris motor grabeng dinakpanay. Oh. Kadtong mga higala nga usa pa to kadtong anti-distracted and driving act. Grabe, sinilipay kung nagsilpon ba mga higala ang ka-drive. Karon kada gagasilpon nga ka-drive. Sa una, grabe. Balaod may kulang na to. Wala kadagag balaod na to. Kanang bawal mo tabok mga sulay na implement ang Tagum, tanan mo tabok nga dili pedestrian, tikete na. Nya kasuhi gyud na. Moingon day na may gala nga anti-poor man nga balaod ni basta na ipatuma na. Pero di na kakadaog sunod eleksyon lagi mga higala no. Yun lang. Pangutana karon mga higala, no? Mo ni problema na to. Implementation and at the same time ready ba mo sa implementations balaod mga higala. Mo ni dakong pangutana sa Pilipinas. Moingon ka ganang nganong pataka rag tabok ni mga tao na to. Kaya wa man na to gi-enforce kanang anti-jaywalking. Dugay hagbay na tiguwang pa na nako. Anti-jaywalking kadugay na. No kanang di ka pwedeng mo tabok di mga higala nga na dili pedestrian lane. Nganong ari man kanit tabok di man ni pedestrian lane? Wa naman si pedestrian di naman maklaro. O nganong wa naman giguhitan. Asa naman di ang budget diri agi kurakot na sad. Mao na di. Oh. Nganong di man jud mo mangagi anang flyover. Ara may mga estudyante diri sa St. Mary's okay gasunod gyud sila ana gyud sila mangagi may gala sa underpass. No? Na may underpass aning Tagum diya sa atbang anang eskwelahan. No? Gasunod gyud sila. Oh. Pero naay ubang mga lugar mga higala Davao City. Ay sos Ginoo. Ang kuan diha ang flyover diya may gala murag basurahan. Tambayanan sa mga badyaw, tuluganan, ihianan, perting bahua. Gibutangan pag elevator,
Ang elevator, sukad wa gyud magamit niya, gasto-gasto ra gyud. Bullseye. Bullseye. Diba? So palisiya may problema na to, dili ay kadaghan na tong palisi. Dili problema ang palisi, Mr. President. Ang implementation ang problema na to. Oh, ang implementation ang problema na to. Kanang implementation og leader mga igala nga parehas gihimo ni Digong mo na gipangita na mo. Dili nang tinuod lang. Kinahanglan man natong kamay nga bakal ni Pilipino. Nga willing ba, ready ba? No? Naa na tay balaod ang problema nato implementation. Ug ikaduhang problema nato, ready ba mudawat ang Pinoy sa hugot nga pagbatuman sa balaod kay mo yung man ni grabe sab ni. No, binuang naman sad ni. Sige daw. Okay. Walay bayad. Sugot mo. Balaod. Palisiya. Walay bayad kung madakpan kang mutabok ka mga igala bisag asa. O madakpan kag jaywalking. Pero dadoon ka police station mga igala bunalan imong sampot 20 ka bunalan. Ratan ang gamiton. Sugot ka. Binuang. Sugot ka na daw. Walay bayad. No, di katikitan pero damputon ka. Dadon ka sa pulis, bunal-bunalan imong lubot mga igala, 20 ka bunalan. Wala kay bayran. Pero kada sayop ni mo diha, bit-biton gyud ka mga igala, dito ka sa dadong ka sa police station, hampason gyud na mga igala ng imong sampot diha. Ratan gyud itira diha mga igala. Sugot mo na. Mangutan na mga igala buhaton grabig Pilipino ana mo react. Labi naman di na makatarungano human rights dayon sakay dayon wala taman ra gyud ta diha mga igala. Wala tay kalambuan. Kaya kasi nagtuobong ang Singapore, nagpatuman lang ng palisiya, gibiyaan lang nilang gipatuman lang ang palisiya, gipasagdan lang ang tao, okay na? Dili na nga na niagi intaw na may galag, dinakpanay, ginukdanay, sinumbagay, no, riniklamuhay. Anton nga na-establish ko nilang palisiya, tuwa din kay, kumpare man imong, ayaw na. Bert Bastasa, maing buntag. Antonio Albarico, balikan ako ng inyong mga palisiyang gusto mahitabo. Kana mga anti-epal policy na to, anti-epal nga di na ko naibutang ang mga pangalan sa politiko. Karaang kansyon na nadugay naman na. Sa Davao, ginabuhat man na. Alas 8:14, 15 na may kalatag na sa buntag. Balik na human lamang nini, kadsot lang yun. Bullseye. Bullseye.